yan. Ano tawag dito? Senator judge pa rin. Ay, paano kung may dumating na ICC, Interpol? O, hulihin si Bongo. O, di 18 na lang. Napakarami pong mga posibilidad. Baka pagdating ng araw ng paghuhukom kay Sara, baka ang kailangan na lang na boto, 10 na lang. Sobra-sobra ang ating mga senador na boboto kay Sara Duterte para makonvict. 'Di ba? Kaya yan po yung abangan natin sa mga darating na araw. Ngayon, eto naman si Salsal Panelo. Okay. Etong si Salsal Panelo kasi, sinabihan niya etong si Attorney Lorna Capuna na magpahinga na daw. Wala namang masama doon sa kanyang sinabi na magpahinga. Si Attorney Lorna Capunan. Ito po yung pahayag ni Salsal Panelo. Okay. May generational gap. Matanda at bata talagang hindi magkakasalubong. Alam mo yung mga matatandang abogado, pag may kalaban na bata, lalo na kung hindi nila maproba ng kaso nila, kung ano yung sinasabi, nagbibigay ng mga snide remarks. Kumbaga, sinisiraan na lang yung respondent kasi hindi nila maproba ng kaso nila sa pamamagitan ng mga testing nila. Pero as between the old lawyer and the young lawyer, wala, talo yung old lawyer ng young lawyer. Kailangan magpahinga na siya. Ayun, pinagpapahinga ni Salsal Panelo si Attorney Lorna Capunan. Dito po sa pahayag ni Salsal Panelo, sa totoo lang, Atenim Palanditio, si Salsal Panelo, yung sinabi niya na may generational gap laban kay Attorney Lorna Capunan at Attorney Christine Ferrer, maaaring totoo. Kasi syempre, senior na si Attorney Lorna Capunan, bata pa si Attorney Christine Ferrer. Pero wag nating kakalimutan, kahit ano pang generational gap yan, o generation gap yan, alam naman natin, isang konstitusyon lang naman ang pinag-aaralan ng mga yan. Isang konstitusyon lang naman ang pinapairal sa bansang Pilipinas. Isang konstitusyon lang naman, Kuya Corimao, ang ginagamit sa batas. 'Di ba? Isa lang naman konstitusyon na pinag-aralan niya. Iba ba pinag-aralan ni Christine Ferrer? Iba ba pinag-aralan ni Capunan? Iisa lang naman 'yan 'Di ba? Kaya yung sabihin mang may generational gap, mas magandang sabihin na merong batikan at merong baguhan. Etong si Christine Ferrer, baguhan. Kahit na sabihin mo 10 years na yung abogado, baguhan pa din. Si Attorney Lorna Capunan, kumbaga sa tandang to, may tahid na to. At hindi mo na to mapapaikot. Kaya nga, kita nyo, kahit na sinasabi ni Salsal Panelo na merong generational gap, pero kita nyo, nakikipagsabayan. Etong si Attorney Lorna Capunan. Di ba, Ate Marites, kitang-kita mo yan. Nakikipagsabayan si Attorney Lorna Capunan, hindi nagpapahuli. Kita nyo ang daming mga pwedeng counsel, private counsel ng prosecution na pwedeng tumayo doon. Pero si Attorney Lorna Capunan, talagang nakikipagbakbakan, nakikipagblagbatan talaga si Attorney Lorna Capunan. 'Di ba? Yan ang isa sa mga hindi po matatanggap nitong mga nasa kampo ni Sara. Napakahirap pababain, pabagsakin, pababain ng moral, sirain ng diskarte ng isang Attorney Lorna Capunan. Napakahirap, hindi nila kaya yan. Si Atong Anga, hindi kinaya yan Di ba? Kaya nga, ito, alam nyo, yung mga salita lang ni Salsal Panelo na yan, yung puro
Lagi nga niyan sinasabi, itigil na daw ang impeachment, motu proprio, ibasura na daw ang impeachment. Eh bakit ibabasura? Eh nagsusumigaw ang ebidensya na si Sara Duterte magnanakaw. Nagnakaw sa Kaban ng Bayan, kitang-kita. Ha? Ngayon ito, sabi ng sabi si sabi ng sabi si Salsal Panelo na magpahinga na daw si Attorney Lorna Capunan. Eh mukhang ito siya oh. Oh, mukhang siya yung kailangan magpahinga eh. Oh, ayan oh. Oh. Hindi, kita niya oh. Oh, baleleeg. Oh, baleto ka. Oh, parang manok na baleto ka. Ayan oh. Oh. Diba? Ikaw ang magpahinga. Ikaw na magpahinga to, Salsal Panelo. Diba? Mamahinga ka na. Ano pa ginagawa mo dyan? Diba? Pupunta ka dyan, dadayo ka dyan. Tapos matutulog ka lang naman. Ikaw ang dapat magpahinga. Kasi si Attorney Lorna Capunan, hindi yan inaantok dyan sa impeachment. Alive na alive. Alive na alive, makipagbalitaktakan. Alive na alive. Na mapakulong yan si Sara. Eh, ikaw natutulog. Oh, ayan o, kitang-kita o. Diba? Ikaw ang dapat magpahinga. Oh. Si Attorney Lorna Capunan, kapag nandyan sa impeachment court, umaga, alas 10, simula. Bakbakan kagad. Pagkatapos ng bakbakan, pahinga ng 1 oras, kain. Balik na naman, bakbakan na naman. Hindi ganyan si Attorney Lorna Capunan na katulad mo na tinutulugan ng impeachment. Kabastusan yan. Korte yan, matutulog ka. Wala ka bang bahay? Wala ba aircon sa bahay mo at dumadayo ka pa ng pagpapalamig dyan sa impeachment court? Dyan sa Senado? Kitang-kita oh. Diba bugok na bugok ang datingan? Kita nyo? Sabi, mamahinga na daw si Attorney Lorna Capunan. Eh, ano tawag sa'yo dapat? Humiga na. Tarantado tong Panelo na to eh. Eh, dapat yata dito, umunat na sa ano to eh. Umunat na sa ano, pangalan nun, yung kabaong. Dapat yata dito ilagay na sa kabaong eh. Oh. Kapag pupunta na impeachment court, dapat dito may dalang folding bed eh. Ano ka ng teteng? Pinagpapahinga mo si Attorney Lorna Capunan. Eh, ikaw tong antok na antok sa impeachment trial. Bukod tanging siya lang yung natutulog dyan. Ang kapal ng mukha mo, Salsal Panelo. Diyan ka pa talaga natulog. Hindi ka na nahiya. Korte yan. Dapat dito palayasin ni Chis Escudero to eh. Hindi ba pwede yung i-call out yan ng presiding officer na natutulog? Diba? Kabastusan yan. Ayan, babalilego. Baleleego. Baleto ka. Parang parang manok na unti-unting nababali yung leeg eh. Diba? Hindi dapat ganyan. Impeachment court yan. Salsal Panelo. Araw-araw ka nandyan. Ano ba ginagawa mo dyan? Hindi ka naman abogado ni Sara. Yun nga pinagtataka ko eh. Ang dami-daming abogadong kaibigan ni Sara. Bakit hindi ka kinuha? Kung tutusin, di ba, isa dapat si Salsal Panelo na magtanggol kay Sara. Kaya lang, hindi niya kasi kaya sigurong tumagal sa impeachment hearing. Hindi niya kaya yung ganyan na tatayo ng matagal, di ba? Si Attorney Lorna Capunan, umaamin naman siya. Can I sit down? Di ba? Nagtatanong siya, pwede ba ako maupo? Di ba? Nakikipag-usap naman siya kay Cheese. Di ba? Baka tong si Salsal Panelo hindi kaya yun. Baka ito nag-interrogate to. Nagko-cross-examination sa mga tawag dito? Nagko-cross-examination sa witness. Baka si Salsal Panelo Miss pangalan nun si Silene. Ayan. Miss Silene.
Baka ba gumana ah, ano ba tong taon to, no? Alam niyo ako, magalang ako sa mga matatanda. Lagi ako nagbe-bless, nagmamano sa mga matatanda. Nangungupo ako sa mga matatanda. Pero pag ganitong matanda na walang pinagkatandaan, katulad ni Salsal Panelo, na magsasalita na umuwi na, magpahinga na daw si Kapunan, samantalang siya naman yung karapat-dapat na matulog. Siya naman yung karapat-dapat na magpahinga, 'di ba? Marisa Sunakawa, tuwan-tuwa si Ate Marites Musni, 'di ba? Ikaw ang dapat na magpahinga, ikaw ang dapat na matulog. Oh, 'di ba? Nagpupuyat ka diyan, nagpapagod ka diyan, pumupunta ka sa impeachment, mayat maya ka nandiyan. Wala ka namang papel diyan. Buti sana kung abogado ka ni Sara. Kung advisor ka ng mga abogado ni Sara o kasama ka sa legal team ni Sara, hindi naman. Wala ka namang silbi dyan, wala ka namang papel dyan. Dagdag sikip ka lang dyan, dagdag baho ng hininga. Dagdag baho ng hininga dyan. Baka makontaminate mo yung Senado ng baho ng hininga mo. Pero mo tutulugan mo yung ano dyan, tutulugan mo yung Senado. 'Di ba? Mukha talagang alam niyo basta mga nasa kampo ng Duterte, ganyan talaga sila, basta mga kampo ng mga Duterte. Model ng naku, mukha ngang ano 'yan, 'di ba? Sabi nga ni Chris Ulo, mukhang ahente ng kabaong. Bakit kaya hindi siya kinuha ni Lustay na attorney? Baka nga po walang kwenta, kaya ganun. Ate Marivic Brazo, hello po. Baka nga po walang kwentang abogado o alam niyang puro bunganga lang, wala naman maibubuga. Kung ano-ano sinasabi patungkol sa impeachment, basura na daw, wala daw mapatunayan. Putang ina, nagsusumigaw ang mga ebidensya na si Sara Duterte nagnakaw sa kaban ng bayan. Kasi yung pa lang naman ng yung pa lang naman mga inilalabas, 'di ba? Nagnakaw sa kaban ng bayan, itong natawag dito, yung confidential funds ninakaw, binulsa, pinamigay. Tapos yung grave threat, kitang-kita talagang binabantaan niya si First Lady, si PBBM, si Martin Romualdez, di ba? Napakatibay ng mga ebidensya, tapos sasabihin na isang natutulog lang na abogado, natutulog na Salsal Panelo sa impeachment court, ibasura daw yung impeachment proceedings. Ihinto na daw. Anak ng teteng talaga tong si Salsal Panelo na to. Talagang matindi ang nito, katarantaduhan nitong si Salsal Panelo. Wala na nga si Digong. Bakit hindi ka pumunta na lang kay Digong? Doon ka na lang kay Digong. Ubusin mo oras mo doon kay Digong, doon ka matulog sa dahig. Tabihan mo si Digong. No? Ba't hindi na lang nito samahan si Digong sa dahig para may kasama si Digong. Voluntary surrender siya doon.